Weather update tayo mga kapatid. Wala na pong binabantayan ng pag-asa na bagyo na malapit sa ating area of responsibility dahil nakalabas na dito sa tinatawag nating information domain at advisory domain ng pag-asa itong dating bagyong Obet. Pero nandyan pa rin po yan sa may katimugang bahagi ng Japan. Although umina yung ating habagat is dumadaloy pa rin po yan patungo dito sa bagyong may international name na Saudel o yung ang dating bagyong Obet at nakaka-apekto pa rin dito sa western section ng Luzon. Ito pong dating bagyong Obet ay kikilos, pasilangan, pakanluran patungo dito sa general area ng Eastern China na kung saan hindi na po natin inaasahan niyang pumasok pa sa anumang bahagi ng ating kalupaan or sa ating area of responsibility. Pero kung papansinin nyo dito sa bandang gilid ng ating bansa, yung ating monsoonal trough ay nananatiling aktibo na kung saan meron pang mga posibleng sirkulasyong mabuo dyan sa mga susunod na araw. At magpapalakas ng ating habagat ngayong papasok na weekend. Sa ngayon, posible pa rin po yung ating kalat-kalat na pagulan at medyo mahangin yung ating conditions dito po sa areas ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan, maging dito sa areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ang area ng mga kabundukan ng Cordillera, maging dito sa Benguet at Baguio City. Posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dito sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Laguna, maging dito sa Occidental Mindoro. At sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa Biyernes hanggang Sabado, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Dito nga sa Metro Manila, bagamat nagpapakita po yung ating araw, maula po yung panahon natin at anumang oras sa maghapon, posible tayong makaranas ng mga pagulan at thunderstorms. Kaya bukas, sa may mga lakad at aalis ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Magagamit po natin yan sa mga biglang buhos ng malakas na pagulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Usually, magsapit po yan ng hapon at gabi. At sa mga susunod na araw nga, mula Biyernes hanggang Sabado, mas madadagdagan pa yung ating tsansa ng pagulan dahil sa pagbabalik muli o paglakas ng ating habagat o southwest monsoon. At kanina nga, mga kapatid, meron tayong mga malalakas na bugso ng hangin na minsan may kasamang mga alikabok dyan po sa area ng Senate at sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang isa po nating nakikitang dahilan dyan ay yung tinatawag nating turbulence at eddies. Ngayon, kapag meron tayong malalakas na hangin na sa pagkakataon ngayon ay dulot ng ating habagat, may mga pagkakataong nagkakaroon tayo ng salubungan ng hangin sa sarili niya o yung tinatawag nating convergence ng hangin or minsan tumatama rin po yan sa mga bahay, sa mga buildings o malalaking gusali na kung saan nagkakaroon tayo ng turbulence o eddies o ang tinatawag nga nating magulong daloy ng hangin. Kaya minsan may mga pagkakataon may pababang hangin dyan, nagpipick up po yan ng mga alikabok o mga debris. Pero ito po ay hindi naman po nagtatagal. Nakadepende pa rin yan sa tagal ng bugso ng hangin at sa lakas ng bugso ng hangin na nangyayari sa inyong lugar. At yan muna ang latest sa ating ilagay ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.